So, minsan nakakapangutang tayo. So, yun, iisipin lang natin. And then, tanungin din natin yung sarili natin, what is truly important to me? Ayan. So, kung yung mga bagay ba na bibilhin natin talagang importante sa buhay natin, sa trabaho natin, ayan, kung talaga bang necessity siya, o kung kailangan, kung need ba talaga natin siya. And then, is this really what I value? Ayan. So, or care about. Kasi minsan, kailangan din nating i-measure na ano ba talaga yung magiging importance ng bagay na binibili natin sa buhay natin. So kung talagang makakatulong ito, why not? Pero kung halimbawa my dear brothers and sisters, magiging tambak lang siya sa bahay, na hindi naman talaga natin magagamit, ayun. So siguro pag-isipan natin na, teka lang muna, siguro hindi ko pa to kailangan. So better na hindi ko na muna siya bilhin. Ayan. So meron din tayong mga practical ways or practical steps in living simply. Ayan. So, number 1. Yan, nasa slides naman po. Number 1, know your core priorities in life. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 21, sapagkat kung nasa ng inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. So, di ba, minsan, sabi nga, ako nalulungkot talaga ako every time na napapanood ko yung news. Tapos parang may mga tao na parang sobrang nagiging ganid sa pera. Kasi siguro naman aware kayo dun sa mga nangyayari sa atin, na yung ating mga tao na inaasahan na tutulong sa bansa natin para mas mapaunlad ito, and yet parang nagkakaroon talaga ng, or marami talaga nangyayari na corruption. At parang dahil ng gusto nila, meron na silang pera, pero gusto pa rin nilang dumami yung pera nila, na hindi nila naiisip na, teka lang, parang naliligaw na yata ako ng landas. Parang medyo nagiging greed na, parang sa kagustuhan mong maging meron ka na, tapos gusto mo pang mapadami ng mapadami, hindi mo namamalayan, nagkakasala ka na. So sabi nga, kung nasaan yung treasure natin, yung kayamanan natin, minsan nandun yung heart natin. So siguro, point of reflection din ito para sa bawat isa na ano ba talaga yung core values natin, core priorities natin sa ating buhay. Ayan. So sabi nga ni Bo Sanchez, hindi naman talaga masamang maghangad ng malaki, ng maganda. Minsan nga parang di ba ini-encourage pa nila tayo. Pero syempre, siguro yung kung uunlad man yung buhay natin sa maayos na paraan, and at the same time, yung values natin sa buhay natin nandoon pa rin, at yung priority natin nandoon pa rin. And then, knowing our priorities and values allow us to see which are the most or more important things in life, and will greatly direct our time and resources. And then, determine your own core priorities, your personal choice in life, love, and work. Where are the most of our time and resources being spent? Ayan. So, isipin din natin, ba natin talaga mostly na i-spend yung mga resources natin at yung oras natin. Kasi baka mamaya parang yung ating time, nadidevote na lang talaga natin sa pag-scan sa Facebook. Ako, medyo guilty dyan. Lalo ngayon, para kasing pagka nakapag-start kang mag-scroll, parang dire-diretso na naaadi ka na. Tapos minsan, napapatingin ako sa anak ko, nakatingin siya sa akin, tapos parang biglang matatauhan ako. Sabi ko, teka lang, parang pag-uwi ko ng bahay, maghapon ako sa school, tumatawag sa estudyante, tapos nag-scroll sa Facebook. Tapos sabi ko, bakit hindi ko muna naman i-devote yung time ko sa anak ko? Kasi maghapon akong wala. Tapos pagdating ko sa bahay, yun pa yung ginagawa ko. So minsan, tingnan din natin yung ating time sa nauuwi. And at the same time, the most important is the resources. Saan natin siya nadadala? Minsan, di ba parang, sesweldo ka pa lang, parang ibabayad mo sa ganito, ibibili mo ng ganyan, dadating si Lazada, dadating si Shopee. Parang ubos na. Parang hindi pa dumadating, parang naglaho na yung sweldo. So, isipin din natin yung resources natin, saan natin dinadala. Sabi nga,
kahit ano pang laki ng sweldo natin o kahit anong liit ng sweldo natin, parehas lang yan. Sabi nga, kung sumesweldo ka ng 10,000 at sumesweldo ka ng 5,000, pero kung yung paggamit mo hindi tama, walang pagkakaiba yun. Kasi sabi nga, baka nga mas lumamang pa yung 5,000 lang kasi na-spend ng taon na yun na maayos kaysa sumesweldo ng 10,000 or 20,000 and yet hindi nagagamit sa tama. So, parang kumbaga, difference yun, lalo na kung parang nai-spend lang siya sa walang kabuluhan na bagay. Kaya siguro sa atin, i-simplify din natin yung paggastos natin. So yun nga, lagi nating iisipin, needs versus wants. Ayan. So, number 2, ito yung napaka-importante. Learn to be contented. Ayan. For I have learned to be content with whatever I have. Ayan. So, kailangan nating matutunan na makontento kung ano ang meron tayo. Kasi minsan, dahil naiinggit tayo sa kasamahan natin kasi bago yung cellphone niya, so ang tendency natin parang makipagsabayan. So, minsan nakakalimutan natin na, oops, teka lang, kasi capable siya na bilhin yun. Ako kasi, marami akong priority or hindi ko siya priority. So, minsan nadadala tayo ng mga, minsan sa mga kasamahan natin, tayo. So, minsan nakakalimot tayo na makontento kung ano yung meron tayo. So, sabi nga, siguro kung kontento lang yung bawat isa, parang ang saya-saya. Parang hindi mo na, wala nang masyadong issue sa inggitan kasi marunong tayong magpasalamat sa kung ano ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ayan, maliit man o malaki, ayan, kung ano man yung meron tayo, makontento tayo. At syempre, yun nga, sabi nga nila, maging grateful tayo dun sa kung anong meron tayo. At syempre, ang importante, maging grateful tayo doon sa meron din yung ating kapwa. Kasi ako, to be honest, nalulungkot kasi ako dun sa mga iba kong kasamahang guro kasi minsan talagang hindi mawala sa kanila yung inggit. Sabi ko, hindi ba pwedeng minsan maging masaya ka na lang kasi halimbawa na-promote yung isang teacher, minsan parang magkaka-issue, uy, bakit na-promote yan, ganon. Hindi ba pwedeng na-promote siya kasi nag-aral siya, na-promote siya kasi nag-attend siya ng mga seminars or nagkameron siya ng bagong sasakyan kasi nag-ipon siya. Ayun. So, kung kasi titingnan natin na meron yung iba at wala tayo, parang ang lungkot-lungkot ng buhay natin lagi. Pero kung kontento tayo sa kung anong meron tayo, tas magiging masaya tayo kasi meron yung natupad yung isang pangarap nung kapwa natin, di ba parang mas masaya din sa feelings. Kaya parang ma-realize natin na maging grateful tayo dun sa blessing natin at maging grateful din tayo sa biyaya ng ibang tao. Ayun, para lagi lang tayong happy at hindi tayo magkaroon lagi ng inggit sa kapwa natin. Kasi yun din talaga din yung magiging, siguro kaya din yung iba nagkakaroon ng mental problem kasi minsan source din kasi yun na parang inisip ng inisip na bakit siya, yun, parang sobrang dinown yung sarili, hindi naging grateful sa kung ano. So, minsan nagkakaroon din ng problema. Ayan. So, kailangan maging aware din tayo dun sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Ayan. So, let this inner sense of satisfaction drive your decision and then do an inventory of your blessings and of what you have and be grateful for them. Ayan. Bilangin yung biyaya. Lagi tayong magpasalamat sa biyayang meron tayo. Ako, sabi ko nga, wala pa kaming sariling bahay. Wala rin pa kaming sariling sasakyan. Pero iniisip ko na lang na meron akong cute na baby, meron akong mabait na asawa, magaling maglaba, ayan, magaling magluto, ayun. Kaya sabi ko, sige, okay lang meron silang sasakyan. Wala naman silang magaling maglutong asawa. Ayun. So, parang minsan, binabalance talaga ng Diyos yun. Sabi nga, hindi lahat ibinibigay at saka hindi lahat ibinibigay kaagad-agad. So, kailangang maghintay. At kailangan syempre, gumagawa din ng paraan para makamtan yung mga gusto natin sa buhay. And then, number 3, be aware of people whose basic needs are not being met in today's world.
Ayan. So, live simply so that others may simply live. Ayun. So, kung marunong lang talaga tayong magbigay, sabi ko nga siguro kung lahat ng tao magiging generous, wala na sigurong mga taong naghihirap at walang mga bata na hindi nakakapag-aral. Dahil lang talagang sigurong may mga tao dahil sa sobrang gusto nila yung kayamanan nila hindi mabawasan, ay nagiging greedy sila. So, hindi nila nai-share ito. Pero sabi nga, kahit tayo, hindi tayo kasing yaman ni Manny Pacquiao, hindi tayo kasing pera ng kung sino man na mayayaman tao. Pero kahit bahagi tayo, malaking tulong na yun. At kung magiging simple yung buhay natin, maiitulong natin yun sa iba. Before kasi, bago ako maging coordinator ng ANCOP, so may mga scholar kami, siguro yung iba sa inyo aware dun sa Gawad Kalinga. So, yung natandaan ko lang sa Gawad Kalinga, yung motto nila is less for self, more for others, enough for all. Di ba parang ang ganda? Bawasan mo lang yung para sa sarili mo. Tapos, yung binawas mo para sa sarili mo, ibigay mo para sa iba. Para lahat magkakameron. Napakaganda sana na maging ugali ng bawat tao na makapagbahagi kahit simpleng bagay or kahit yung sabi nga, yung kahit walang-wala ka na minsan, di ba parang nagdadalawang isip tayong magbigay? Tapos minsan nagdadalawang isip tayong magbigay sa parang namamalimos. Tapos parang ang lakas-lakas niya. Minsan iniisip natin, ang lakas naman ito, ba't ko ba siya bibigyan? Pero parang naalala ko lang yung isang pare, parang sabi niya, wag na nating isipin yung kung sino man yung bibigyan natin. Kasi di ba parang si Lord hindi siya namimili ng bibigyan. So, tayo din, parang kung saan man niya gamitin yun, parang ang isipin na lang natin is something na nakapag-share tayo ng meron tayo. So, kumbaga, wag na nating isipin kung ano man yung, kung sino man yung bibigyan natin. Ang isipin natin, na ibahagi natin sa kapwa natin yung, kung ano man yung meron tayo. And then, number 4, ito yung napaka-importante, learn to manage your finances. Ayan. So, become conscious and honest about your money, your bank accounts, your credit cards, balances, and income. Ayan. So, minsan ang hirap. Ayan, ako dito nahihirapan. Kasi minsan nag-o-over din yung expenses ko kaysa dun sa sinesweldo ko. So, talagang kailangan, sabi nga, aralin din natin yung finances natin. So, magkano yung pumapasok at magkano yung lalabas. Baka kasi mamaya parang mas madami pa yung lalabas kaysa dun sa papasok sa atin. So, talagang medyo mahihirapan tayo. So, may mga tips din para ma-manage natin ng ayos yung ating finances. Number 1 is to make a budget and stick on it, to eat. So, kung nag-budget ka lang ng pagkain for the whole week na 300, so, kailangan stick tayo sa 300. So, halimbawa, nag-ayasik na barkada natin, mag-milk tea, ayan, so, wala yun sa budget natin. So, siguro minsan, kailangan, sige, hindi na muna. Ayun. So, ano na muna tayo. Minsan, kailangan nating mag-say no. Ayan. And then, ito, don't buy on credit. Lalo na kung talagang hindi naman kailangan. Pero, minsan naman maganda rin yung credit card eh. Kasi minsan, di ba parang, pwede ka munang kumuha, halimbawa, groceries, tapos saka babayaran pag sweldo mo. Kaya lang pag umover ka, yun, doon ka naman nagkakaproblema. Ayan, save and invest. Ito yung laging sinasabi ng lola at tita ko. Kahit 100 kada sweldo bumawas at ihulog sa bangko or i-invest. Kasi dadating yung panahon, yung pa 100 mo na sinesave mo, lalaki din siya. Ayun. And then, seek to improve one's financial literacy. Ayun. Siguro yun yung kulang din sa ating mga Pilipino. Minsan, hindi tayo talaga yung financial freedom natin talagang nawawala. And then, illiterate, most of us, hindi ko naman po nila lahat, pero siguro talagang most people, talagang wala talagang financial literacy. Kaya siguro kung talagang namamanage na lang talaga natin ating pera, talagang magiging maunlad din yung buhay natin. At matututunan lang natin maging simple lang yung buhay para mas marami tayong ma-share sa ibang tao.
Ayan. So, Saint Augustine would say, our hearts are restless until it rests in God's. Ayan. So, unless God does not have a place in our hearts and we do not allow the Lord to be the center of our lives, we will never experience true joy and satisfaction. Sadya naman po, talagang si Lord lang po talaga yung magiging, pag nasa sentro natin, yung totoong meaning ng buhay natin at yung totoong satisfaction nandun. Pero siguro kung yung mga wants natin ang magiging sentro natin, mawawala tayo sa direksyon natin. Kaya lagi tayong maging grateful sa mga biyaya ng Diyos. And then, kung ano man po yung meron tayo sa buhay natin, lagi nating i-entrust sa Lord. Lagi sabihin na God is enough. Enough na para po ma-provide natin yung pangangailangan natin and at the same time, ma-share natin yung ating blessings. Ayan. So, in living simply, we are called to live out. Be responsible stewardship wherein we properly allocate the use of 90% of what God has entrusted to us. Ayan. So, 90%. Wow, 90%. Nawala na, 10% na lang yung matitira. Ayan. So, sabi nga, dahil tayo ay taga-pangalaga lamang nito, kailangan maging responsable tayo sa paggastos o sa paggamit ng mga pinagkakita sa atin ng Diyos. The next one is simple life that clearly defines our needs versus the things that we want. Yun, kagaya nga po na sinasabi ko pa kanina, yung attitude natin of spending doon sa needs natin at doon sa gusto lang natin. So, lagi nating iisipin, kailangan ko ba to o gusto ko lang to? Ayan. So, halimbawa po, mahilig tayong kumain sa labas, pwede naman siguro nating i-less ng konti at mag-stick lang tayo doon talaga sa budget na binibigay po sa atin o yung budget na inalat natin doon sa bagay na yun. And then, the next one is simple life clearly defines our need versus the things that we want. And then, in simplicity, we find peace of mind and true contentment. Ayun. So, talagang dito lang talaga natin mapipili yung peace of mind. Kasi di ba parang ang sarap matulog ng walang utang. Di ba? Parang ang sarap matulog na parang nakapag-share ka pa, tapos simple lang yung buhay mo pero marami kang natutulungan. Marami kang nabibigyan ng blessing. And then the next one is giving and sharing not out of surplus but the true generosity of heart. Ayan. So minsan kasi parang sige, ito na nga lang. Ayan. Di ba parang sabi nga, yung ibigay natin yung sa Diyos, yung para sa Diyos. So kung ang hinihingi sa atin ay 10%, ayan, di ba meron naman tayong tithings, alam nyo yan. Ayan, so ibigay natin yung para sa Diyos. At kung mag-share tayo, sabi nga ni Mother Teresa, gustong-gusto ko talaga yung sinabi niya na parang give until it hurts. Di ba? Parang minsan, parang pag nagbigay ka ng 500, di ba parang minsan, pero kung iisipin mo na ibibigay mo yun dahil makakatulong ka, nawawala naman yung sakit tapos napapalitan yun ng joy. Kasi ang iisipin mo, nawalan ka pero na-bless mo naman yung iba. Kaya, and actually, hindi talaga tayo totally nawawalan. In fairness, kung nagbigay tayo, kahit na nakulangan tayo, napakagandang blessing nun. Kasi na-share natin sa iba yung biyaya na meron tayo. And then, ayun nga, lagi tayong maging generous. Ayan. Lalo ngayon, parang kaliwat kanan, yung paghingi ng tulong. So siguro kahit i-share ko lang kasi yung baby ko po, every month, binibilhan ko siya ng cake. Tapos naghahanda kami. Nag-first month siya, nag-second month, third month, fourth month. And last November 17,
kinausap ko yung husband ko. Sabi ko sa kanya, okay lang ba na hindi na lang natin siya ibili ng cake at hindi na rin tayo, gusto niya kasing gumawa ng macaroni salad. Tapos nung kinuwenta ko, parang yung macaroni salad is mag-spend kami ng 1,000 pesos and the cake is almost 200 to 300. Tapos sabi ko sa kanya, wag na lang tayong maghanda kasi parang ang dami-daming taong kailangan ng tulong. So, instead po na kami maghanda, so yung pong gagastusin namin para dun sa baby namin, shinare na lang po talaga namin dun sa gift giving na meron, kung familiar po kayo sa Knights of Columbus, yun po kasi yung organization ng husband ko. Ayan, so sabi ko sa kanya, doon na lang natin i-share. Ayun, so nung una parang sabi ko, parang nakakaawa naman si Tutoy kasi parang simple lang naman yung cake, ba't hindi ko pa siya sabi ko, mas maraming nangangailangan ng tulong. So, isinare ko lang po yun kasi parang kaya naman talaga natin. I-set aside natin yung minsan parang sakripisyo na i-set aside natin yung mga bagay na ganun para meron tayong matulungan na iba at meron tayong mapasaya na ibang tao. Tapos, siguro po yung iba sa inyo, aware naman po na nung SFC po ako, every birthday ko po, hindi ko na po ini-spend sa family ko. Ang lagi kong iniisip, yung family ko naman parang lagi silang nakakakain ng, I mean, hindi naman sila naghihirap, tapos okay naman yung family namin, hindi sobrang yaman, hindi rin naman, I mean, na, kumbaga, sobrang blessed. Kaya lagi ko silang kinakausap na hindi na ako maghahanda kasi usually po, pumupunta po kami sa isang angkop site or yung pong dating Gawad Kalinga site and then doon na lang po ako nag-i-spend. Ayan, kaya actually this year lang po talaga ako hindi nakapag-birthday doon kasi hindi po kami makalabas dahil pandemic. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na every time na ginagawa ko yun na parang sobrang, kahit yung simpleng spaghetti lang, kita mo sa ngiti ng mga bata, ng mga tao na nandun, yung saya. Kaya siguro ini-encourage ko din kayo na halimbawa meron kayong birthday, pwede din yun i-share sa ibang tao. At least marami kayong ibang tao na sabi nga, mas magandang i-share yung blessing natin doon sa mga taong hindi nila kayang ibalik, di ba? Kasi parang mas nabe-bless natin sila and at the same time, yung pakiramdam natin sa sarili natin na tayo ay blessed din kasi nakapagbahagi tayo ng simpleng bagay pero sa puso ng ibang tao sobrang saya para sa kanila. And yan. At meron din tayong questions na kailangan natin na i-evaluate natin yung ating mga yung ating paggastos at yung ating pamumuhay. So, number 1 question is, have I been living within my means? Have I been prioritizing my wants instead of my needs? Have I been properly allocating the 90% of my income to myself, to others, and to God? And what are the things that I need to give up to end up giving more? Ayan. Siguro yung number 4 po yung pinaka medyo mabigat. Ano yung something na pwede nating i-give up para makapagbigay tayo ng mas marami sa kapwa natin? Kasi 'di ba minsan parang 1 month akong nagtrabaho tas parang ibibigay ko lang sa ibang tao. 'Di ba minsan parang hindi natin minsan parang ang bigat sa kaloob natin. So, yun yung laging china-challenge tayo ng Lord. Kasi sabi nga, isipin natin na yung sinesweldo natin, yun ay galing sa Panginoon. Kahit tayo ay naghirap doon, kailangan pa rin nating i-return sa Kanya. Ay yung maging faithful tayo sa lahat ng bagay. At proven ko naman po yun. Ako personally, sabi ko nga, sa dami-daming pinagdaanan ko sa buhay, ayan, so from a broken family, as in talaga yung mga financial challenges ko, sobrang dami. Pero siguro po dahil sabi nga kapag nagbigay ka, bumabalik siya, siksik, liglig at umaapaw. Kaya gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paanong yung pagbabahagi ko sa kapwa ay naging malaking isang biyaya din sa akin bilang isang tao, especially sa Singles for Christ. Ayan. So talagang sobrang nagpapasalamat ako sa biyaya
ng pagiging singles for Christ kasi talagang dito na ibahagi yung aking time, yung aking talent, yung aking treasure. At sana sa pagbabalik natin, pag okay na yung panahon, ayun, sabi ko nga sana makapag-fully serve din ako sa Couples for Christ doing yung pong mga dati kong talagang namimiss ng gawin. Yan, yung mga gift giving, mga outreach program na sana magawa ko po ulit. Ayan. So, may mga pwede pa rin tayong gawin or action plan activity. Ayan. So, pwedeng assignment nyo na to. Pwede kayong mag-plan. 6-month plan na pwede ninyong gawin. So, halimbawa, plan ninyo ng December hanggang May. Ayan. So, syempre, kailangan natin munang i-identify yung mga spending habits natin and then i-trim down natin. Ayan. In order to be able to share more to others. Ayan. Think of ways on how you can share resources to others. Halimbawa nga po, pwede kayong mag-sponsor ng isang bata o kaya kagaya nga po nung sinabi ko sa inyo, pwede kayong mag-commit ng support sa isang nangangailangan. Di ba marami naman po ngayon nagpo-post sa mga Facebook. Pero syempre, beware na rin lang din po talaga kasi minsan may mga scam din. So, doon na lang tayo sa legit. I mean, hindi naman talaga masamang tumulong, pero maging aware din tayo kasi minsan may mga taong ginagamit yun sa hindi maganda. Ayun. So, madami naman po tayong ways para makatulong. So, maging aware na lang tayo talaga dun sa mga ganong situation. And then, ayan, so, dahil nga lang sa pandemic, siguro kung wala talaga, ang sarap lang din talagang mag-serve. Namimiss ko lang din talaga yung jail. Ayan, so, nakapag-birthday na rin po ako doon. Actually, masaya nun kasi kasama ko yung SFC Lucena, yung band. Ayan, so yun, nagkaroon ng mini concert sa mga nandun. At talagang mapipil mo talaga yung emptiness sa kanila. Talagang pag nakita mo yung faces nila, na sobrang in need sila, parang uhaw na uhaw sa mga tao na kumbaga parang dahil sa hiwalay sila sa pamilya nila, pag nakakita sila ng ibang tao, parang ano sila, sobrang masaya sila. So, ang dami-dami nating pwedeng gawin. Hindi man sa personal, pero doon sa mga iba't ibang projects na meron tayo. Ayun, so, lagi lang nating isipin yung needs versus wants para mas makapag-share tayo sa iba. Ayan, so, pwede tayong magkaroon ng plan. Ayan, 6 months, halimbawa, for December, i-reduce natin yung pag-spend natin sa ating credit cards or kaya sa ating call cards. Pwede rin naman dun sa mga ginagamit natin na halimbawa yung Lazada natin, yung Shopee, yung pag-order, so medyo ilas natin siya. Pwede rin naman tayong mag-donate for a cause. Ayan. For January naman, ayan, di ba usually yun yung ginagawa natin, nagpa-participate tayo sa first fruit offering, increase our tithings, and make it regular. And then by February, ayan, so give up expensive credit card accounts and lessen spending habits on leisure, gadgets, etc. Pwede siguro dun sa leisure, halimbawa mahilig tayong kumain, so kung kumakain tayo ng 3 times sa isang restaurant o kaya sa mga fast food, yun, so pwede natin gawin lang once para yung ibibili natin doon, pwede natin siyang i-share sa ibang tao. And then, pwede tayo mag-start ng saving money for a specific cause. Child scholarship or halimbawa yung mga humihingi ng tulong kasi may sakit, so pwede natin gawin yun. And then for the month of April, ayan, hindi nga lang natin ito magagawa, pero yung mission to other province, ayan, so siguro pag okay na. And then, for the month of May, ayan, pwede tayong mag-volunteer sa isang gawain. Ayan, so pwedeng halimbawa, yun nga, yung suggestion ko sa inyo, na gusto nyo mag-birthday, tapos spend lang siya sa isang halimbawa ay orphanage, ayan, sa jail, or kaya yung sa mga lolos and lola or yung home for the aged. Ayan, so madami tayong pwedeng gawin in our simple ways. At marami tayong pwedeng maitulong. Kahit tayo ay nasa bahay, kahit na
despite itong pandemic, marami tayong pwedeng ma-share. Kaya yun nga, lagi nating tandaan to give kahit po kulang tayo. Sabi nga, kahit maliit yan, kung malimit naman natin ginagawa, dumadami din at lumalaki. So, less for self, more for others, para po maging enough for all. Kaya, tina-challenge ko po ang bawat isa sa inyo na to live simply, and to live freely, and live fully. With that, may God be praised.